Sa mga nagdaang kabanata ay sinabihan nga ni Black Dragon na ang katapusan ng mga dayuhang nilalang ay nalalapit na. Nagpapatuloy ang pagtilapon ng Young Master na sinundan naman agad ng dalawa. Nang makalapit din ang dalawa ay sabay silang nagpakawala ng kanilang atake. Wala namang magawa ang Young Master dahil sa hindi pa din siya makabawi. Sa lakas ng atake ng dalawa ay bumagsak ng malakas sa lupa ang Young Master. Ninis din siya dahil sa wala man lang siyang magawa sa dalawa. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ang mga dayuhang tribo ay tumitingin sa aming teritoryo ng tao at lihim na sinasaktan ang sangkatauhan. Kaya sa araw na ito ay ang oras para ipagpalit ang iyong sarili. Nagsalita naman ang Young Master na hindi karapat-dapat ang sangkatauhan na magkaroon ng lahat ng mayroon sila ngayon. Matapos siyang magsalita ay agad siyang sumugod kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan. Ngunit agad naman na nadepensahan ni Xiao Chen ang kanyang ginawang atake. Hindi naman agad bumitaw ang Young Master sa kanyang pagkakahawak kay Xiao Chen. Nang makita naman ito ni Li Yunfei ay ginamit niya naman itong pagkakataon upang makagawa ng kanyang atake. Inihanda niya ang kanyang atake na kung tawagin ay ang ika-9 na suntok ng 9-turn kill fist. Nang makita naman ito ng Young Master ay nasabi na lang niya na hindi ito maganda. Kaya agad siyang lumayo gamit ang kanyang bilis dahil sa kung tatamaan siya sa atake ni Li Yunfei ay siguradong matindi ang matatamo niyang pinsala. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Xiao Chen at ginamit ng abilidad na kung tawagin ay Imprisoned God. Napamura naman ang Young Master sa ginawa ni Xiao Chen, ngunit kahit na anong gawin niya ay wala siyang magawa. Sinabihan din niya ang dalawa na kayo ba ay may kakayahan lamang sa mga kasuklam-suklam na paraan. Sarkastiko naman siyang sinagot ni Xiao Chen na marami pa akong alam, pero sa kasamaang palad, hindi ka kwalipikado na makita ang mga ito. Samantala naghanda naman na si Li Yunfei ng kanyang malakas na atake. Habang walang magawa ang Young Master dahil sa hindi siya makagalaw, agad na pinakawala ni Li Yunfei ang kanyang atake, napasigaw naman ang Young Master dahil sa tindi ng atake. At ang malala pa ay hindi agad ito nawala sa kanyang katawan na labis na nagpatindi sa sakit na kanyang nararamdaman. Napatingala naman ang dalawang general dahil sa sinapit ng kanilang Young Master. Ngunit wala naman siyang magawa sa pagkakataong ito dahil sa marami ang kaharap niya. Ngunit dahil sa galit niya ay agad niyang inatake ang malapit sa kanya dahilan upang tumilapon ang mga ito. Agad din siyang tumalon upang puntahan ang kanyang Young Master. Ngunit agad naman siyang hinarang ng mga Supreme. Sinabihan din siya ni Black Dragon na ang kalaban niya ay sila. Sa ginawang pagharang ng mga Supreme ay nagpakawala siya ng kanyang aura at pinapaalis niya ang mga ito sa kanyang harapan. Agad niyang pinakawala ng kanyang atake gamit ang kanyang aura, ngunit agad naman na nakagawa si Black Dragon ng barrier. Bahagya namang nahirapan si Black Dragon dahil sa lakas ng atake ng Heavenly Tiger King. Samantala pinaalis naman agad sila ni Thunder God dahil sa kanyang pakakawalang atake. Agad na inutusan ni Black Dragon ang lahat na mabilis na lumayo. Habang si Thunder God naman ay nakahanda ng magsagawa ng kanyang malakas na atake. Matapos ang maikling paghahanda ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake at sinabihan niya si Heavenly Tiger King na hindi niya maiiwasan ang kanyang gagawing atake. Nabahala naman si Heavenly Tiger King nang makita niya ang malakas na atake na malapit nang tumama sa kanya. Nang sandaling tumama ang atake ay nagkaroon ng malakas na lilang aura sa nilalabas ng espada. Sa lakas ng atake ay nasabi na lang ni Black Dragon na ito ang kapangyarihan ng pagkawasak. Napahanga naman ang isang Supreme na sabi pa nga niya na karapat-dapat talaga sa kanyang titulo bilang Thunder God. Ngunit ang kanyang ginawang malakas na atake ay hindi naman naging madali din sa kanya. Dahil sa labis na enerhiyang nawala sa kanyang katawan ay nasabi na lang niya na talagang matigas ang nilalang na ito. Agad naman na lumapit si Black Dragon upang tignan ang kalagayan ni Thunder God. Tinanong niya ito na kung ayos lamang ba ito. Sumagot naman agad si Thunder God na ayos lamang siya dahil sa ito ay isa lamang panloob na lakas na naubos. Habang ang Heavenly Tiger King naman ay nahihirapan ng makatayo dahil sa labis na pinsala. Ngunit pinilit pa din niyang makatayo kahit nahihirapan. At nang makatayo siya ay kanyang tinuwanan ang ginawang atake ni Thunder God, nasabi pa nga niya na isa lamang itong Thunder na walang kwenta. Ngunit napatigil naman siya nang may naramdaman siyang lason sa kanyang katawan. Nagulat din siya nang makita niya na pinalilibutan na siya ng lason.
Napangiti naman si Thunder God nang makita niya ang naging reaksyon ng Heavenly Tiger King. Nagtanong din siya kay Thunder God na kung ito ba ang lason mula kay Purple Snake King. Kinumpirma naman ito ni Thunder God na tama ang sinabi nito. Ang lason sa loob ng katawan ng Purple Snake King ay dinalisay niya at ginawa niyang condensed sword. Dagdag pa ni Thunder God na Heavenly Tiger King, ang iyong enerhiya ay dahan-dahan na mauubos. Nabahala naman si Heavenly Tiger King nang kanya itong marinig. Samantala sa kabilang banda naman na kung saan pinalilibutan na ng grupo ni Xuanfeng ang Swift Eagle King. Nagsaad si Xuanfeng na isuko na lang ni Swift Eagle King ang pagtutol, at bibigyan niya ito ng kaunting kasiyahan. Napaisip naman si Swift Eagle King na bagamat mahina ang sangkatauhan na ito, napakahirap naman nilang harapin kapag nagkaisa. Napalingon din siya kay Heavenly Tiger King na hindi maganda ang sitwasyon nito dahil sa lubhang nakalalasan ang katawan nito. Habang pinagmamasdan niya ito ay nawala na talaga siya ng pag-asa. At ang malala pa ay nasaktan din siya ng husto at hindi makakagawa ng anumang kalamangan. Bukod pa rito ang Young Master ay walang laban sa dalawang Master Clan leaders na iyon. Nang wala ng ibang pagpipilian ay agad niyang binigyan ng hudyat ang Heavenly Tiger King. Nasa loob-loob pa nga nila na kahit mamatay pa sila, ay kailangan nilang lumaban para sa oras. Inilipat ang eksena sa Young Master na kung saan nahihirapan na itong tumayo dahil sa labis na pinsala. Habang ang dalawa naman ay tahimik na pinagmamasdan ng Young Master. Ngunit agad naman na pinutol ni Leon Fei ang katahimikan at kanyang sinabi na ang sangkatauhan na nakikita mong mga langgam ay maaari pa ring magdulot ng matinding pinsala sa iyo, hindi ba't hindi komportable? Halos hindi naman makapagsalita ng maayos ang Young Master. Habang si Xiao Chen naman ay naglabas na ng kanyang aura sa kanyang kamay. At kanyang sinabihan ng Young Master na dapat ay tapos na din ito. Pinilit namang magsalita ng Young Master na kung bakit ito nangyayari sa kanila. Dahil gusto lang naman nilang manirahan sa lugar na ito. Tinuwanan naman siya ni Xiao Chen na hindi naman masama ang manirahan dito, pero ang masama ay nanakit ka ng tao, na hinding-hindi niya mapapatawad. Sinabi naman ng Young Master na bakit hindi nila maaring kayang kainin ang iyong lahi ng tao kung maaari mo namang kainin ang ibang mga nilalang. Dagdag pa ng Young Master na may hamak din kayong kadugo, at kung bakit mayroon kang siyam na kaharian at napakagandang lugar. Kayong sangkatauhan ay dapat na maging aming pagkain. Sa mga sinabi ng Young Master ay napakunot ng noo ang dalawa. Habang ang Young Master naman ay tumatawa ito ng malakas habang ang kanyang katawan ay nagkakaroon na ng pagkasira. Tinawag din niya ang atensyon ng Heavenly Tiger King at Swift Eagle King. Naunawaan naman agad ng dalawa ang ibig sabihin ng kanilang Young Master. Nang mapansin naman ito ni Xiao Chen ay kanyang nasabi na hindi ito maganda. Dahil sa gusto ng mga ito na pasabogan ang kanilang mga sarili na dapat ay bigilan nila. Agad naman kumilos ang grupo ni Black Dragon at kanilang pinigilan si Heavenly Tiger King. Na kahit ang grupo ni Xuanfeng ay agad din na kumilos upang pigilan ang Swift Eagle King. Inatake naman ng dalawa ang Young Master, pinigilan din niya ito gamit ang kanyang kamay ngunit dahil sa malakas ang atake ay ramdam niya ang sakit nito. Dahil sa atake ng dalawa ay sumabog ang Young Master ng malakas. Na kahit ang dalawang general na si Heavenly Tiger King at Swift Eagle King ay ganun din ang nangyari. Sa tindi ng pagsabog ay napatikip ng mukha ang dalawa. Na kahit si Black Dragon at Thunder God ay ganun din dahil sa lakas ng pagsabog. Ang grupo naman ni Xuanfeng ay pareho ang naranasan. Makalipas ang ilang mga sandali na kung saan tumigil na ang malakas na pagsabog. Hindi naiwasan ng hukbo na walang masaktan sa malakas na pagsabog ng tatlo. Dahil kahit si Wuleng ay hindi kinaya ang malakas na pagsabog at bahagyang hindi makatayo. Si Black Dragon naman ay ramdam pa din niya ang dulot ng pagsabog. Ngunit agad niyang iniangat ang kanyang ulo dahil gusto niyang malaman na kung nagtagumpay ba ito. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang core na napalibutan ng asul na enerhiya. Kahit si Xuanfeng ay ganun din ang kanyang nakita sa kanyang harapan. Kaya naman bahagya siyang napangiti dahil sa namatay na ang Swift Eagle King. Samantala agad naman na hinanap ng dalawa ang katawan ng Young Master. Nang makita nila ang ulo ng Young Master ay nakumpirma nilang dalawa na patay na ang Young Master. Kaya naman sinabi na ni Xiao Chen kay Li Yunfei na ang susunod ay ang Bone Dragon King. Ngunit bigla namang nagsalita ang Young Master, na hindi magtatagumpay ang dalawa.
Nagulat naman ang dalawa at kanilang nasabi na kung bakit hindi pa din patay ito. Paulit-ulit na sinasabi ng Young Master na hindi magtatagumpay ang mga ito. Kasabay din ang pag-angat ng core mula sa ulo ng Young Master habang naglalabas ito ng enerhiya. Na kahit ang core ng dalawang general ay ganun din ang nangyayari. Agad din na nagsama ang tatlong core sa kalangitan at bumubuo ng isang asul na enerhiya. Habang hindi naman maunawaan ng dalawa ang nangyayari. Maya-maya pa ay bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog ng liwanag. Napamura naman si Xuanfeng at kanyang sinabi na kung ano ang nangyayari. Halos walang makita ang mga Supreme dahil sa labis na liwanag. Na kahit sina Xiao Chen ay napapikit na lang sa tindi ng pagsabog ng liwanag. Habang ang ulo naman ng Young Master ay dahan-dahan na naglalaho. Bago din ito mawala ng tuluyan ay sinumpa niya ang dalawa na kahit anuman ang mangyari, ay gagawin niya ang paraan upang gumaling ang kanyang ama. At habang nabubuhay ang kanyang ama ay makakabalik pa din siya. Samantala hindi naman maunawaan ng lahat ang nangyayari. Inilipat ang eksena na kung saan nasa loob pa ang Bone Dragon King. At nang maramdaman niyang nawala na ang kanyang anak ay agad siyang nagpakawala ng kanyang aura. Agad naman na naramdaman ito ng dalawa at hindi nila maipaliwanag ang pakiramdam na kanilang nararamdaman. Kaya naman nagtinginan ang dalawa dahil sa pakiramdam na kakaiba. Nagtanong din si Xiao Chen na kung anong nangyari ngayon lang. Napahawak naman sa noo si Li Yunfei at kanyang sinagot ang tanong ni Xiao Chen na hindi din siya sigurado dito, dahil bahagya itong kakaiba. Samantala dahan-dahan naman na lumapit si Xuanfeng at Thunder God kay Xiao Chen. At nang makalapit sila ay agad na ipinaalam ni Black Dragon ang kalagayan ng mga Supreme. Agad naman na humarap si Xiao Chen at kanyang tinanong si Black Dragon na kung may napansin ba itong kakaiba. Nagtaka naman ang dalawa sa tanong ng ating bida. Habang nagtataka siya ay kanyang sinabi na wala naman. Tinanong din niya ang kanyang big brother na kung anong nangyayari. Hindi naman sumagot si Xiao Chen, at ibinaling niya ang kanyang tingin sa ibang direksyon. At nakita niya ang naiwang parte ng katawan ng Swift Eagle King at ang mga Supreme na halos hindi pa nakakabawi ng mga lakas. Napaisip din siya dahil lagi siyang nakakaramdam ng hindi maganda. Inulit naman ni Black Dragon ang kanyang tanong na kung anong nangyayari. Sumagot naman na si Xiao Chen na huwag itong mag-alala. Sinabihan din niya ito na napakahusay na nagawa mo ang hakbang na ito. At ang susunod ay hayaan na nila ni Li Yunfei ang natitira. Inutusan din ni Xiao Chen si Black Dragon na sabihan ng lahat na magpahinga at magsama-sama sa isang lugar. Naunawaan naman ni Black Dragon ang plano ng kanyang big brother, kaya naman sinabihan niya ito na kailangan niyang manalo. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na huwag itong mag-alala. Kasabay din nito ay tinawag niya si Li Yunfei na kailangan na nilang umalis. Napangiti naman si Li Yunfei dahil sa ito na ang totoong laban na kanyang hinihintay. Agad silang lumipad patungo sa pugad ng Bone Giant Dragon, habang ang kanilang mga nasasakupan ay umaasang manalo sa laban. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakarating na ang dalawa sa pugad ng Bone Dragon. Agad din silang pumasok ng walang pag-aalinlangan. Sa mga puntong ito ay nasa harap na nilang dalawa ang Bone Giant Dragon. Agad naman na napansin ni Li Yunfei ang rurok ng Immortal Realm nito, kaya naman malaking tanong sa kanya na kung nakabawi na ba ito sa kanyang antas. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi niya inaasahan na ganito ito kabilis. At kung tumagal pa sila ng kaunti, ay siguradong nagkaroon pa ng malaking problema. Matapos niyang magsalita ay agad niyang inilabas ang kanyang aura, na kahit si Li Yunfei ay naglabas na din ng kanyang aura. Sinabihan din ni Xiao Chen ang Bone Dragon King na dito na ito matatapos. Tumingin naman ng seryoso ang Bone Dragon King. At inatake ang dalawa gamit ang malaking pakpak nito, na naglabas ng malakas na puwersa. Natangay naman ang dalawa dahil sa tindi ng puwersang tumama sa kanila. Ngunit gayunpaman ay agad nilang nabawi ang kanilang mga balanse. Sinabi din ni Li Yunfei na ang Bone Dragon King na ito ay lubhang malakas. Tumayo naman na ang Bone Dragon King habang bakas sa kanyang mukha ang pagiging seryoso nito. Hinarap na din niya ang dalawa na nagmistulang mga langgam. Nagsalita din ito na sa hindi inaasahan, mayroong dalawang bilang ng sangkatauhan na nagnakaw ng kapangyarihan ng Divine Void. Hindi katakataka na ang lahi ng tao lamang ang makapagpapaangat ng cultivation ng isang tao sa ganoong kataas na antas.
At ang antas ng iyong cultivation ay malamang na hindi mas mababa sa batang iyon na pinangalanang Eternal kung tama ako. Ang batang iyon, siya rin ang unang tao na nanakit sa akin, ngunit sa kasamaang palad, siya ay natalo pagkatapos ng lahat. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na huwag munang isipin ang nakaraan Bone Dragon King. Dahil ngayon ang araw ng iyong libingan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Ninas naman ang Bone Dragon King sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman agad itong nagpakawala ng kanyang atake. Ngunit agad naman na nadepensahan ito ng dalawa. Nagsaad din ang Bone Dragon King na dalawang immortal na taluktok ng sangkatauhan, magsimula na sila, hindi din siya naging aktibo sa libu-libong taon. Sinabihan naman ni Xiao Chen si Li Yunfei na ibigay ang lahat at huwag mag-iwan ng puwang para sa pagmamaniobra. Na agad namang sinang-ayunan ni Li Yunfei. Ginamit din ni Xiao Chen ang kanyang ancient quenching technique. Samantalang si Li Yunfei ay ibinigay niya na ang lahat ng kanyang potensyal. Agad din niyang inihanda ang kanyang pamamaraan na kung tawagin ay Ultimate Formula for Life and Death. Napangisi naman ang Bone Dragon King sa ginagawa ng dalawa. Ngunit hindi naman na ito pinansin ni Xiao Chen dahil sa agad siyang nagpakawala ng kanyang atake na kung tawagin ay Shenhuang Fist. Napansin naman ito ng Bone Dragon King na mukhang malakas ang atake. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang ay tumama na sa kanya ang atake ng ating bida. Kaya sa mga puntong ito ay hindi makaalis ang Bone Dragon King. Habang si Li Yunfei naman ay tapos na din sa kanyang paghahanda. Dito ay makikita sa kanya ang malaking kamay na gawa ng kanyang aura. Agad na din niya itong pinakawalan sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanyang kamay. Ginamit naman ng Bone Dragon King ang kanyang pakpak upang hindi siya mapinsala. Ngunit nang sandaling tumama ang atake ay naramdaman niya na lubhang malakas ang atake. Kaya naman dahil sa sobrang pag-aakalang mahina lang ang atake ng dalawa ay nagdulot ito sa kanya ng malaking pinsala. Ngunit hindi pa dito natatapos dahil sa nagpatuloy pa ang malaking kamay na gawa sa aura. Sa mga puntong ito ay kahit siya ay namangha sa lakas ng atake. Napahawak din siya sa kanyang dibdib dahil sa sumakit din ang matagal niya ng pinsala sa katawan. Kaya upang pangsamantalang hindi siya atakehin ng dalawa ay ginamit niya ang kanyang kakaibang apoy. Upang magsilbing barrier sa gagawing atake ng dalawa. Matapos niya itong mailagay ay baka sa kanyang mukha na agad itong nanghina kaya naman hindi din niya maaring mapanatili ang barrier. Pinuri din niya ang dalawa na mukhang malakas ito kaysa sa Eternity. Magsasalita pa sana siya ngunit agad nang lumapit sa kanya si Xiao Chen. Kaya naman naghanda na lamang siya sa gagawin ng ating bida. Ngunit sinuntok lang naman siya ni Xiao Chen ng malakas. At sa lakas ng suntok ng ating bida ay bahagyang natangay siya dito, at hindi din niya inaasahan na malakas ang atake. Ngunit bigla namang sumulpot si Li Yunfei sa kanyang likuran, na kanyang ikinagulat. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang ay agad na siyang ginamit ni Li Yunfei ng kanyang teknik. At ang epekto ng pamamaraan na ito ay hindi magagawang makagalaw ang kalaban. Matapos niyang mailagay ito sa Bone Dragon King ay agad niyang binigyan ng hudyat ang kanyang senior brother. Pinuri naman ni Xiao Chen ang magandang ginawa ng kanyang junior brother, kasabay din ng kanyang pag-activate ng kanyang God's Eye. At agad na nagpakawala ng kanyang ng malakas na atake. Nang sandaling tumama ito sa Bone Dragon King ay napasigaw na lamang siya dahil sa tindi ng atake. Nagkaroon din ng malakas na pagsabog sa loob ng kuweba. Sa lakas din ng impact ay natangay ang dalawa, habang namamangha naman si Xiao Chen. Dahil sa pagkawasak ng kuweba ay umabot sa labas ang malakas na impact. Kaya naman kahit na malayo sina Black Dragon ay ramdam nila ang malakas na enerhiya. Nasabi pa nga ni Black Dragon na kung anong klaseng nakakatakot na enerhiyang ito. Na agad namang sinang-ayunan ito ni Thunder God.